minsan nagre-reflect po, ito po, tanda po ninyo, nagre-reflect po sa atin ngayon mga Kristiyano ang ugali po ng Israel. Nakuha po ninyo, pero hindi po nasulat yung Bible para hindi natin kapulutan ng aral. Kung alam naman natin nagre-reflect sa atin yung ugali ng Israel, iwasan na po natin. Amen po. Amen po. Yun minsan ang pagit sa tao eh. Ang pinipick up yung mali. Hindi yung tama. Amen po ba? Punta po tayo punta sa church para makinig. Ang daming tama na ipinapangaral ang mga lingkod ng Diyos, pero yung mali yung na-pick up po. Amen po. Nakuha po ninyo. Wag po ganoon. Amen. Wag po yung pangit na ugali ng lingkod ng Diyos yung pinick up mo, kundi yung maraming tama na ipinapakita niya sa iyo. Amen po ba? Kapag kumikilos ang lingkod ng Diyos, hindi naman yan itatayo ng Diyos na marami yang mali. Hinasa mo na yan. Amen po ba? Dumaan mo na yan sa training, katakot-takot na training bago siya mapunta doon sa posisyon na yun. Hindi po mangmangang Diyos natin na ito. Itatayo ko na to. Tapos siya yung pinakamaraming, sabi po ni Prophet Josie, yung leader ng Diyos, meron pa rin niyang kahinaan, pero siya yung mas kaunting kahinaan kaysa doon sa mga tinuturuan. Amen po. Ganon din po sila, Moses, sila Daniel, Haring David, Haring Saul, Haring Solomon, may mga kahinaan po sila. Kaya bumagsak sa history po, bumagsak po yung ang hindi lang po bumagsak, si Joseph po. Talagang matatag talaga. Kaya mga kalalakihan, maging Joseph tayo. Amen. Kapag mayroong mga babae dyan na umaali-aligid, takbuhan natin. Amen po ba? Diyan tayo tinitira ng diablong si Satanas eh. Si Satanas talaga, alam niya yung gustong-gusto ng lalaki. Amen po. Kaya maging matalino din po tayo katulad ni Joseph. Magpakatatag po tayo katulad ni Joseph na kapag kahit na hinihila na tayo, tatakbo tayo. Amen po ba? Ang diablo, hindi yan mag-o-offer sa iyo ng hindi mo gusto. Ang i-offer niyan yung gustong-gusto mo. Katulad ngayon, magpa-fasting tayo 21 days. Ang diablo, hindi yan mag-o-offer ng hindi mo gusto. Ang i-offer niya pagkain. Katulad ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Ganun po katalino ang diablo. Pero maging katulad po tayo ni Kristo, naging matalino. Amen po ba? Mas ipinanalo niya ang espiritu kaysa sa laman. Amen po. Sana ba tayo sa fasting to realign, ikaw yung representative para ma-align yung bansa, para ma-align yung bayan, para ma-align yung barangay. Ikaw yung nagpa-fasting. Dapat sana susunugin na yung Sodom at Gomora, pero nandun, namamagitan po si Abraham, ang ating ninunong Abraham, hindi po sinunog. Kasi hinaharap, kasi nandun pa yung kanyang pamangkin o apo, pamangkin. Ganon po. Amen po ba? Ganon din si Daniel. Nabasa niya yung history ng propesya ni Jeremiah na ang Israel ay lilipulin ayon sa propesya ni Jeremiah. Pero nung nabasa niya yun, siya mismo ang nagluksa para sa bayang Israel. Amen po ba? Kaya kung mayroon tayong asawa na wala pa rito, i-fasting po natin yan. Kung mayroon pa tayong anak na wala dito, i-fasting po natin yan. Amen po ba? Kung ang bayan natin napakasama, i-fasting po natin yan. Amen po ba? Glory to God. Mayroon po tayong natutunan. Hindi lang po kayo, kundi ako po na nagtuturo. Hallelujah. Ang salita po ng Diyos ay parang tabak. Kung nasusugatan kayo, nasusugatan din ako. Natututo kayo, natututo. Magkabila po kasi ang talim. Amen. Kung tinatamaan kayo, hallelujah. Minsan yung tumatayo po dito, tinatamaan din po sa kanyang itinuturo. Hallelujah. Ngayon, kung tinamaan kayo, magpatama kayo. Yung nagtuturo, kung tinamaan din, magpatama din. Pagbaba ko, gagawin ko na. Amen po ba? Huwag po tayong maging hipokrito na ituturo natin. Alam natin, hindi ko ginagawa to, itinuro ko. Tapos pa mo hindi mo pagagawin, hipokrito po tayo. Pero kapag
Tumayo po tayo dito, itinuro natin, bumaba tayo dahil itinuro mo, gagawin mo. Para magkaroon po ng kapangyarihan yung itinuro natin. Ganun po ang Panginoong Hesus. Kapag nagtuturo siya, may kapangyarihan. Bakit may kapangyarihan? Kasi ginagawa niya. Amen po. Hallelujah. May natutunan po ba? Glory to God po. Isa pang fasting to realign. Ang Ninive ay fasting to align. Hindi para realign. Fasting to align. Example ng fasting to align is Ninive. Ang Ninive po ay isang bansa o bayan na hindi kumikilala sa Diyos. Hallelujah. Kaya napakahalaga po talaga ng trabaho ng isang propeta. Amen po ba? Isinusugo siya sa isang bayan para magsisi, para ma-realign, ay ma-align. Katulad po ng Ninive. Ganon din po itong Ipugaw. Ganon din po ang Siargao. Isinugo po ang ating mahal na propeta para ma-align. Nakuha po ninyo? Hindi po isinusugo ang propeta para ma-realign, ay ma-disconnect, para ma-align. Amen po ba? Bakit? Kasi pag isinugo ang propeta doon, sasabihin niya ang ipinapasabi ng Diyos. Opo. Yan po ang nakakalungkot. Amen po. Huwag po natin nahayaan na magawa po ng diablong kaaway ang kanyang trabaho. Pumatay, mangwasak, magnakaw. Amen po ba? Kaya, napakahalaga po itong ginagawa po natin. Nagpa-fasting po tayo, nare-realign po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kapag nagpa-fasting tayo, mamaya malalaman natin, lumilinaw yung paningin natin. Spiritual. Nakikita natin yung trabaho ni diablong si Satanas. Pero kapag dito po tayo nagpa-fasting, nabibiktima po tayo. Amen po ba? Lumalabo yung paningin natin, spiritual. Balik po tayo sa Ninive. Ayan. Si Jonas, natakas ng takas. Katulad ko po yun. Dati. Takas-takas. Kapag tinatawag, takas. Pero wala po tayong magagawa. Kapag may calling po tayo, huhulihin po talaga tayo ng Diyos. Mapapahamak yung ating pinupuntahan. Mamalasin. Kaya, kung ayaw nating malasin yung pamilya natin, kapag may calling po tayo, magpahuli po tayo. Amen po. Magpatawag po tayo. Kapag tinawag tayo ng Diyos, halika, sumunod ka sa akin, sumunod po tayo. Amen po. Katulad yan, sinasabi ko po yan, tinuturo ko yan. Pagbaba ko, kailangan gawin ko po. Kapag tinawag ka ng Diyos, wala nang atrasan. Amen po ba? You need, mag-English po. Try ko mag-English. You need to burn the boat. Narinig niyo na po ba yung kwentong yan? You need to burn the boat. Yung topic po natin, be bold, be brave, be courageous. Minsan kailangan nating sunugin yung barko natin kapag sumugod tayo sa isang labanan. Kunyari may isang isla. Ayan, isla. Ito. Saan ba? Ito, isla. Itong halaman na to, isla. Tubig po yan lahat. Sumugod ka doon. Nakabarko kayo. Para talagang walang atrasan, sunugin mo yung barko na sinakyan mo. Para mapilitan kang lumaban talaga ng totoo. Patay kung patay. Amen po ba? Narinig niyo na po ba yung kwento na yan? True to life story po yan na nangyari sa nakaraan po natin. Isang general ang nag-utos, burn the boat. Sunugin lahat ng barko. Kasi kapag may barko po, nakuha niyo po ba yung punto? Kapag hindi sinunog yung barko, makakaisip pang atras tayo. Natatalo tayo. Pero kapag sinunog yung barko, wala na tayong atrasan. Kailangan nating maging matapang. Seryosohin natin yung laban para manalo. Amen po ba? Minsan kailangan po, ganun po tayong mga Kristiyano. Kailangan na po nating sunugin yung kanya-kanya nating barko. Amen po.
para wala na tayong atrasan. Maging patay na po tayo sa sarili. At mangyayari po yan sa pamagitan po ng fasting. Pinapatay po natin yung sarili natin. Amen po ba? Hindi na natin iniisip, anak ko yan, asawa ko yan. Hindi na po natin mas pinahalagahan. Amen po ba? Amen po ba? Kapag nagpa-fasting ka, mas lalo mo nakikilala ang Diyos kapag sumurid ka, hindi ka pababayaan yung anak mo, hindi pababayaan yung asawa mo, hindi pababayaan yung kabuhayan mo. Kaya nga, paborito ko po talaga yung put God first and you will never be lost. Paborito ko po yan. At nararamdaman ko po ang Diyos ay totoo po. Kapag inuna mo siya, hindi ka talaga niya iuhuli. Kahit simpleng tao ka, hindi ka niya iuhuli. Amen po. Amen po. Huwag ka lang tawag doon yung marangya kang mag-isip. Kapag naglilingkod ka ang hangad mo, yumaman, huwag ka lang ganoon. Kailangan makontento po tayo kung saan ka ngayon. Amen po ba? Kasi pupunta ka rin naman doon eh. Kasi kung doon ka nakatingin, naglilingkod ako kasi alam ko yayaman ako sa hinaharap, hindi ka po naglingkod sa Diyos. Kundi naglingkod ka sa hinahangad mo, sa hinaharap. Amen po ba? Pagbubutihan ko ngayon para may church yung church ko bukas. Hindi po ganoon. Amen po ba? Amen po. Hindi po tayo nag-iipon ng kayamanan dito sa langit, kundi kayamanan po doon sa Hallelujah. Ngayon, sabi, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Amen po ba? Kaya meron po mga lingkod ng Diyos na yumayaman po talaga. Amen po ba? Kahit ayaw mong yumaman, kung ang Diyos na nag-isyon, karapat-dapat kang yumaman, yayaman ka po. Amen po ba? Bakit kanya bibigyan ng kayamanan? Kasi alam niyang hindi ka na masisilaw sa kayamanan. Amen po. Amen po. Nangihina pa. Nakuha po ninyo. Pero kapag nakikita pa ng Diyos, masisilaw pa to. Hindi niya po ibibigay. Kaya kahit fasting po tayo ng fasting, ang Diyos po natin ay makapangyarihan, nakakasiyasat ng puso't isip, at ang Diyos po natin nakarating na sa hinaharap natin. Siya po ay Alpha at Omega. Tama po, Alpha at Omega. Alam niya na yung hinaharap mo. Bago ka kapunta sa hinaharap mo, alam niya na. Amen po ba? Kaya wag po natin questionin ng Diyos kapag fasting tayo ng fasting, parang wala naman ah. Ibig sabihin, minsan hindi karapat-dapat sa iyo. Amen po. Wala po tayong karapatan na mag-question sa Diyos. Amen po ba? Fasting ka ng fasting. Gusto ko ng Amerikano. Ibig sabihin, baka ang gusto Pastor Aglo, Indiano. Pinapangiti ko lang po kayo. Hallelujah. Amen po. Glory to God po. Palakpakan po natin Diyos. Yeah. Ganyan po si Pastor Mark. Amen po ba? Mag-preach. Amen po ba? Minsan nakala po ninyo ay biro, pero minsan totoo. Minsan nakala nyo biro, pero parang totoo. Amen po. Pero ito po may papangako po sa inyo. Kapag sineryoso po ninyo ang pakikinig, meron po kayong matututunan. May apply po natin sa buhay natin. Mapapatunayan totoo yung napakinggan natin. Amen po ba? Hallelujah. Ito yung sinasabi ko. Fasting, okay na po. Yung fasting of alignment, may dalawa po. Fasting to align, fasting to realign. Naunawaan po ba yung dalawa na yun? Amen po ba? Number 2, 3 levels of fasting. Fasting of battle or warfare fast. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na ikaw ay nagpa-fasting, absent na po yung mga problema. Absent na yung testing, absent na yung trial, absent na yung hirap, absent na yung gutom. Hindi ibig sabihin nagpa-fasting ka na, makakamit mo na yung gusto mo. Amen po ba? Kapag nagpa-fasting ka, mas lalo nandyan ang problema. Mas lalo nandyan ang testing.
Amen po. Saan po natin yan makikita? Sa ating Panginoong Jesus. 40 days po siyang nagpasting. Ngayon, after 40 days, yumaman po ba ang ating Panginoong Jesus? Nawalan po ba siya ng problema? Hindi po. After niya magpasting, tinukso po siya. Amen po ba? Sinubok siya. Amen po ba? Kaya after natin magpasting ng 21 days, huwag po tayo mag-expect na kaagad-agad. Amen po ba? Na victory kaagad. Mas lalo pa tayong tutuksuin. At ang magpapahintulot noon ng Holy Spirit. Amen po ba? Kung alam po natin, nagbabasa po tayo ng Bible nung after magpasting ng Panginoong Jesus, dinala siya ng Holy Spirit. Amen po ba? Sa bundok, sa tuktok ng bundok, dinala siya mismo para tuksuhin. Amen. Para subukan, totoo kaya itong fasting na to? Ano kayang epekto ng fasting sa taong ito? Nakuha po ninyo. Fasting to warfare. Ganun po si Daniel. Katulad nyo na napapakinggan ko na po kanina, may warfare po dyan sa himpapawid. Amen po ba? Meron pong warfare na nagaganap. Kapag ikaw nagpa-fasting na nalangin, hindi ka agad nakakarating sa Diyos yung hinaharang po ng mga demonyo. Amen po ba? May digmaan po sa himpapawid. Ngayon, hindi po natin yung nakikita. At kapag hindi ka naniwala dyan, wala kang pananampalataya. Amen po ba? Pero pag pinaniwalaan mo yan, meron kang pananampalataya. Yan po yung pananampalataya. Kahit hindi mo pa nakikita, naniwala ka na kagad. Hindi naman totoo, hindi ko naman nakikita. Pero totoo po yan. Pero ngayon, ito po yung magandang good news para hindi na maharang yung panalangin mo, kailangan mo maging apple of the eye ng Diyos. Nakuha po ninyo. Sabi nga sa Santiago, James, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. At sabi din ng Bible, nakatuon ng paningin ng Diyos sa isang taong matuwid. Kailangan mo maging apple of the eye. Amen po ba? Hindi na kailangan ng anghel na magdadala ng panalangin mo doon sa trono. Kapag naging apple of the eye ka ng Diyos, instant po yung panalangin mo. Pero bibihira lang po yung tao na nagiging apple of the eye ng Diyos kasi lahat po tayo ay gumagawa ng kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? Nakuha po. Pero kapag ikaw yung Kristiyano na nagsusumikap na maging matuwid, pwede ka maging apple of the eye ng Diyos. Itong anak ko na to, talagang nagsusumikap. At kapag ikaw ay nananalangin, hindi na kailangan ng anghel na magsisin ng panalangin mo. Kasi nanonood na sa iyo ang Diyos eh. Nakuha po ninyo? May pananampalataya po ba tayo? Gusto po ba natin maging apple of the eye ng Diyos? Ako gusto ko po. Gusto ko po marating yun, na kapag nanalangin ka, laging answered prayer ka agad. Kaya ang sikreto po, magsumikap po tayo, maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen po. Fasting, number 3. Malapit na po akong magtapos dahil may oras po. Number 3, launching fast. Launching fast. Yung nagpa-fasting ka para i-send ka na lingkod ng Diyos. Para maglingkod ka na, para mapakinabangan ka na. Amen po ba? Ito po ito po tayo dapat. Kaya po tayo nagpa-fasting para mapakinabangan na ng Diyos. Para mag-soul win na, mangaral. Katulad po ni Prophet, para magpagaling na. Amen. Para pag natutulog tayo, mayroong mga revelation. Kapag nagpa-fasting po tayo, mas lalong lumilinaw yung gift natin. Amen po ba? Mas lalong nahahasa. Kung ikaw ay may spiritual eye, mas lalong mo nakikita yung mga masasamang elemento dyan sa paligid. Kung ikaw ay nakakarinig ng tinig ng Diyos, mas lalong nagiging malinaw ang
boses niya sa iyo. Amen po ba? Kaya napakahalaga po ng pagpapasting. Saan po natin yan makikita? Sa Gawa chapter 13, verse 2. Ayan. Sabi dito, Gawa chapter 13, verse 2, habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa gawaing daan ko sa kanila. Amen po ba? Bago sila i-announce, nagpasting po sila. Amen po. Ganoon po tayo. Amen po ba? Hindi po tayo nagpapasting para sa walang kabuluhan. Nagpapasting po tayo para magamit po tayo ng Diyos mightily, powerfully. Amen po ba? Nakuha po ninyo. Nagpapasting po tayo, katulad po ni Prophet. Amen, tularan po natin siya. Kasi yun rin po yung sinabi ng Apostol Pablo, imitate. Imitate natin yung lingkod ng Diyos. Nakita natin sa buhay po ni Prophet, effective po yung fasting. Talaga naman pag nag-pray siya, nag-deliverance siya, hallelujah, nakikita na po natin na totoo ang fasting, gawin na po natin. Amen po ba? Mas lalong lumilitaw yung spiritual gift po natin kapag tayo po nagpa-fasting. Amen po ba? Hindi ko na po sasagarin. Glory to God po. Nawa meron po kayong natutunan. Amen. Salamat po, sir. Malaki po ang natutunan namin, Apostle. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. At to be continued ulit sa Wednesday. Ayan, praise God. So, ibigay na po natin lahat ng pagkakataon sa ating mahal na propeta sa Panginoon. Pero bago natin patayuin, paggitarahin muna natin siya. Hallelujah. Wala po. So, amen. Nakamute, Pastor. Nakamute. Hallelujah. G po. Worship. Praise po tayo. Okay. Sa I po, sa I. Iday-dayo ko. Hallelujah. Hallelujah! Iday-dayaw ko
Okay, so ang kulamdama ganun nung nakasagana kayo. Praise God. Kaya dayawon tayo man ni Apo Balti may isang palakpak pay, napigsa ka palakpak.